Good morning, children. Sir Stephen, your math teacher. Pag-aaralan natin ang tinatawag na triangular prism. Ano nga ba ang triangular prism? Punta muna tayo bago ko ipakita ang itsura ng triangular prism. Ang formula ng triangular prism, siyempre volume 2 ay volume is equals to base h. Or, sige, wag ko muna yan po. Sabihin na lang natin tong, i-ando ko muna itong h. Base, capital B base times height. Base times height. Where the area of the B, itong B, ang ibig sabihin niya, kukunin natin ang base, ang pinaka-base ng triangular prism. Okay, bago yan, ano ang itsura ng triangular prism? Ito yung itsura ng triangular prism. Ang common example nito, kung mapapansin niyo, yung bubungan ng bahay. Okay. Yan ang itsura ng triangular prism. Yan. So, kung bakit nasaan ang B dito? Nasaan ang base dito? Kung paanoin ko to, itong triangular prism ay patatayuin, ito yung kanyang B, capital B, ito yon. Ito. Nasaan naman ang kanyang height? Ang height naman niya, ito yung kahabaan or yung length. Yan ang kanyang height. Ito siya. Yan ang kanyang height. Okay, so paano ko kukunin ang triangle na ito? Kung naalala ninyo children, kapag kinukuha natin ang formula ng triangle, ng area ng triangle, ang formula niya is area is equal to base times height over 2. Uulitin ko, base times height over 2. Magkaiba sila itong base times height over 2 or base times height sa base times height. Ito, capital B, ito naman small letter b. Okay, ang ibig sabihin ng B na ito yun. Ito kukunin muna natin itong base times height over 2. Tapos pag nakuha natin ang sagot dito, saka natin i-multiply sa height niya. Okay. Kung papansinin ninyo, para siyang nakatayo, yun ang ibig sabihin ng triangular prism. So medyo magulo, no? So bibigyan ko kayo ngayon ng example para ninyo matutunan kung ano nga bang ibig sabihin, paano natin isosolve kapag nagbigay ako ng base times height itong formula na ito. At paano ito papasok itong base times height itong triangle na ito. Paano natin ang pag-solve dyan. Okay? So, burahin ko na. Okay, let's start. So, mayroon akong drawing. Drawing ako dito ng triangular prism. At tingnan ninyo kung paano ko siya sasagutan. Okay. So, dito, ito, yan. Sabihin natin mayroon siyang 2 centimeters. Okay. Ito naman, mula dito, yan ang tinatawag na height ng triangle. Ito munang triangle lang ating kukunin. Triangle muna. Ang height niya, sabihin natin mayroon siyang height na sabihin kong 4 cm, 4 centimeters. At ito namang kahabaan nito o yung length niya,
sabihin ko naman mayroon siyang 7 centimeter. So, paano natin kukunin? Una natin gagawin, kunin muna natin ang area ng triangle na ito. Na mayroon siya ditong sukat na 2 centimeters or yung kanyang base, mayroon siyang 2 centimeters at mayroon naman siyang taas na 4 centimeters or yung kanyang height. Okay, so kunin muna natin yung area niya bago tayo pumasok sa volume. Okay, area ng triangle, area of a triangle equals to, burahin ko muna para maganda tingnan. Area of the triangle. Triangle. Area of the triangle is equals to base times height over 2. Base times height over 2. Take note children ha, ito muna ang kukunin natin. Itong triangle muna. So base times height over 2. So dito ka na isagutan kasi wala nang space. So base times height over 2. So yung base natin, ito yung base natin, yung itong 2 centimeters. So 2 centimeters times yung ating height, ito siya. Ito yung ating height. So mayroon siyang 4 centimeters. So i-divide naman natin ang divide 2. So 2 times 4 equals na lang, dito na lang equals. 2 times 4, that is 8 centimeters. O, 2 centimeters pinagsama, that is 8 squared centimeters over 2. Okay. So, equals. Equals na. Hindi na kasi kaya dito sa ilalim. Dito na natin ilagay. So, 8 squared centimeters divide by 2, that is equals to 4 squared centimeters. Itong 4 squared centimeters, ito pa lang ang sagot dito sa triangle na ito. Ang triangle na yan, ang sukat niya, ang kanyang area is 4 squared centimeters. Now, nakuha na natin itong 4 squared centimeters ng triangle na ito. Pasok na tayo dito sa volume. Ang volume ng triangular prism ay base times height. Ang height na ito, yan ang tinatawag na itong height. Ito yung length. Kasi kung papatayuin natin yung triangular prism, yung length niya magiging height na. Nakuha. Okay, so ngayon kukunin na natin ang kanyang ano. So yung base natin dito, ito na siya, itong triangle na ito. So anong sagot ng triangle natin? That is 4 squared centimeters. So sulat na lang natin dito yung sagot. 4 squared centimeters times ang ating height, ito na, yung sinasabi kong kahabaan, 7 centimeters. So, i-multiply naman natin 4 times 7, that is equals to 28. 28 squared centimeters, mayroon pang 1 centimeters, it will become cubic centimeters. So, ang ating volume ng triangular prism na ito, ang volume niya is 28 cubic centimeter. This is your final answer. Final answer. So, medyo magulo pa, no? Okay, so bigay pa ako ng another example. Okay, so burahin ko na. Dahil ano nyo na, sa YouTube nyo naman to. Sa YouTube ko naman to.
Okay. Next example. Gawa na naman ako ng triangular prism. So lang naman ang example ng triangular prism. Ganito lang naman palagi ang pag-drawing niyan. Okay. Yan. So, okay. Lagyan naman natin dito yung kanyang height. Sabihin natin ang kanyang height. Palakihan natin ng number para may challenge tayo. Sabihin natin ito ay 12 centimeters. Mayroon naman siyang height dito ng kanyang triangle. Ang kanyang height, sabihin natin ay height niya. Sabihin natin ang height niya ay 5 centimeters. At ang kanyang base naman dito, sabihin naman natin na 3 centimeters. Okay. Find the volume of this triangular prism. Triangular prism. Okay, so ano nga ba ang volume ng triangular prism ito? What is the volume? Ano ang sagot? So, di natin alam. Kukunin muna natin. Again, para makuha natin ang sagot, uunahin muna natin sagutan yung pagkuha ng area ng triangle. Area ng triangle. Malitang triangle, palakihin natin. Area ng triangle. Okay, so ang formula kapag kinuha natin ang area ng triangle, that is base times height over 2. So wag niyo munang pakialaman ang 12 na ito kasi dito siya sa pang-volume siya. Yan ang height ng volume ng triangular prism na yan. Dito muna natin, intindihin muna natin ito. Ito muna natin sasagutan, itong triangle na ito. Itong triangle na ito. Ito muna ang una natin sasagutan. Kukunin natin ang area ng triangle na ito. Ito ang una natin sasagutan. Kukunin natin ang kanyang area ng triangle na ito. Okay. So, yung base ng triangle na ito ay mayroon siyang 3 centimeters. At mayroon siyang height, ayan yung kanyang height, yung mayroong ka-arrow na 5 centimeters. I-divide ko siya ng 2. Okay, so 3 centimeters times 5 centimeters, that is equals to 15 squared centimeters over 2. 15 squared centimeters over 2. So ano naman ang gagawin natin dyan? So yung 15, i-divide natin ng 2. So 15 divide 2, that is equals to 7.5 squared centimeters. Yan lang ang sagot ng kanyang area ng triangle na ito. Ng triangle na yan. Yan ang kanyang sagot. Ang sagot niya ay 7.5 squared centimeters. So pasok na tayo dito sa ating topic, which is the volume of triangular prism. Okay, na mayroong formula na base, capital B, times height. Oh, itong B na capital B, yung base niya, ito yun, yung triangle na ito. So ano ang sagot dito? Ito na siya. Yung 7.5, yung area ng triangle na kinuha natin, ito ang kanyang sagot na 7.5 squared centimeters. So ilalagay natin siya dito sa capital B, which is the meaning of that capital B is the base of the triangular prism. So ang kanyang base ay 7.5 squared centimeters times, mayroon namang siyang height, ito siya yung kahabaan, yan ang height, ito yung kahabaan, yan ang height, which is, the value is 12 centimeters. So, i-multiply naman natin. 7.5 squared centimeters
times 12, that is equals to 90. 90, o, dalawa na dito, dadagdagan pa ng isang centimeters, it will become 90 cubic centimeters. So yan ang ating sagot. 90 cubic centimeters. So what is the volume of this triangular prism? The volume is equals to 90 cubic centimeters. Yan ang sagot. So last example lang ibibigay ko bago ako magpaalam sa ating klase. So, sa pang example, okay, again, gawa tayo ng triangular prism. Triangular prism. So, sabihin natin ang length niya or yung height, itong height niya, sabihin natin ang sukat dito ay, akihan natin, 20 meters na, gawin natin ng metro. Ito naman, ang kanya namang base ng triangle, sabihin natin 11 meters. Yung height naman ng triangle, sabihin naman natin ang height ng triangle na ito ay 15 meters. Okay, so ano nga ba ang kanyang volume? Okay, so ang gagawin ko ngayon, ito ang susundan ninyo kung paano ang pagsagot. So una kong sasagutan yung area muna ng triangle na ito. Itong triangle na ito. Ulitin ko, itong triangle na ito muna natin sasagutan. Okay. Mali ang pagkaka... Okay. So, itong triangle muna na ito, ang una nating sasagutan ito. Itong triangle na ito. Itong triangle muna na ito. Kukunin natin ang kanyang area ng triangle na ito. So, area, triangle, area is equals to base times height over 2. Mayroon siyang base na ilan? 11 meters times. Mayroon naman siyang height na 15 meters over 2. Okay. So, 11 times 15, multiply natin yan, 11 times 15, that is equals to 165 squared meter over lang. Mali ako ng guhit. Over 2. Dito ko na lang ilalagay ang sagot. 165, i-divide natin siya sa 2, that is equals to 82.5 squared meter. So hindi pa dyan, uulitin ko, hindi pa ito yung final answer. Nakinuha lang natin dito yung area. Area pa lang ito. Area lang ito, area. Area lang yan. So, kunin naman natin dito yung volume. So, ganito lang yung pagsagot. Volume equals capital B times height. So, yung volume natin, yung base para natin sa ating triangular prism, that is equals to 82.5
squared meter times ang atin namang height, ito yung kahabaan, that is 20 meters. So, i-multiply naman natin yung 82.5, i-multiply natin sa 20, that is equals to 1,650. Dahil dalawa, magiging cubic meter. So, ito na yung ating final answer. Yan. Ito na yung ating final answer, yung 1,650 cubic meter. Okay, ulitin ko na naman na kapag ang decimal point ay 0, tanggalin nyo na. Yan naman ang turo ko sa inyo. Okay, kung ang 0 may sinusundan na number, hindi nyo tatanggalin. Ngayon, sa pagsagot ninyo sa inyong notebook, tapos picturean ninyo sa akin, i-drawing nyo muna yung pinapasagutan ko, katulad nito, tapos sagutan nyo muna yung area, then punta na kayo dito sa volume. Okay, so that's all for today, children. Goodbye. And this is your teacher in math, Sir Stephen. So, ulitin ko ang aking paalala. Huwag masyadong magbilad sa araw, uminom ng maraming tubig. Okay, so, paalam mga bata. Adios. Bye-bye. Thanks for watching. Bye. Always be happy and rise up. Bye.